hapon sa ating lahat. Ako si John May Arizo at welcome sa ating Literary Symposium Vlog, kung saan tatalakayin natin ang pinakamatandang epikong kilala sa kasaysayan, ang epikong Gilgamesh. Isang kwentong kabayanihan at pagsapalaran at hinahanap ang kahulugan ng sinaunang Mesopotamia. Bahagi ng panitikang Mediterranean ang epikong ito. Gayong mula ito sa Mesopotamia, simple lang ang relihiyong Mediterranean ay hindi lamang limitado sa mga bansang nakapaligid sa dagat nito. Saklaw rin ito ang mga sinaunang kabihasnang may matinding impluwensya sa kultura, filosofiya at panitikan ng relihiyon. Ang epikong Gilgamesh ay umiikot sa buhay ni Haring Gilgamesh ng Uruk. Isang makapangyarihang pinuno na may pagka-Diyos. Sa simula, isa siyang mapang-abusong hari. Ngunit nagbabago ang kanyang pananaw nung nakilala niya si Enkidu, isang ligaw na lalaki na naging kanyang kaibigan. Magkasama silang umarap sa mga panganib na misyon. Pinatay nila si Humbaba, tagapagbantay ng kagubatan at ang turo ng langit. Ngunit sa kasamaang palad, namatay si Enkidu at dito nagsimula ang ascension journey ni Gilgamesh. Naglakbay siya upang hanapin ang sikreto ng immortalidad. Sa likod ng mga pakikipagsapalaran ay makikita natin ang mga temang malapit sa puso ng panitikang Mediterranean: kabayanihan, kapalaran at ang paghanap ng kahulugan sa buhay. Katulad ng mga Greek epics, gaya ng Odyssey at Iliad, may mahalagang papel ang mga Diyos at nakikialam nila sa buhay ng tao. May aral din tungkol sa pagkamatay at kung paano ito ang bahagi nating pagiging tao. Ang epiko ni Gilgamesh ay itinuturing na isa sa mga pundasyon ng panitikang pandaigdig. Isa itong halimbawa ng kung paano nagsimula ang storytelling na may malinaw na arko ng karakter, simbolismo at pagninilay. Sa konteksto ng panitikang Mediterranean, ipinapakita ng epiko ang koneksyon ng mga sinaunang kabihasnan mula sa Mesopotamia hanggang sa Gresya at Roma, napawang ng mga bayani, Diyos at trahedya. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Gilgamesh, tandaan mo, hindi lang siya isang alamat, kundi isang salamin ng ating kolektibong kasaysayan bilang mga tao na patuloy na naghahanap ng sagot, ng layunin at ng kahulugan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa ibang literary journeys. Hanggang sa muli, salamat!